Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong
Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidio, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Isang magandang umaga na naman po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa isa pang episode ng Balitaktakan sa Kaawanihan.
At sa ngalan po ng aking mga kasamahan, si Sir ang inyong Boss Noli at inyong Professor Sir Tolitz, ako naman po ang inyong Kuya Diego at makakasama na naman po kami sa isa na namang episode na continuation po nung nakaraang episode tungkol po sa plant tissue culture. And sa ngayon po, habang gumagayak po ang aking mga co-host ngayong araw, mamaya, at magpe-play po muna kami ng video kung paano nga ba nagpe-prepare po ng culture medium para sa tissue culture. At pagkatapos po nun ay i-discuss po namin yung in-depth. May kasama po siyang presentation. So, mga kabalitaktakan, ito po, presentation po muna kasi tungkol po sa tissue culture. Magandang araw po sa ating lahat. Sa muli po ako po si Gia po. So sa ngayon po, tatalakayin po natin ang isa sa mga major activity po na sa tissue culture technology. Kung matatandaan po natin last week sa ating palitaktakan, pinakita po natin yung procedures po or pagtatanim po through tissue culture technology. Kung mapapansin po natin, nakita po natin na yung ating mga tanim ay itinanim natin sa bote, which is yung bote po yun is meron po siyang laman na tinatawag po nating culture media. So sa araw na po na ito ay tuturuan po natin kayo kung paano po yung gawin ang ating culture media. Ang culture media po na tinatawag, ito po yung artificial na patubuan ng ating mga tissue cultured planting materials. So gaya po ng sa outside environment, usually po, di ba soil po yung ating pinagtataniman, kaya po, ang soil po yun is composed din po ng mga nutrients. So, gagawan po natin siya ng artificial na patubuan, which is sa bote po natin ilalagay, na kung saan, meron din po itong mga nutrient chemicals. Ang mga chemicals na po ito ay composed po ng macronutrients, micronutrients, at iba pang mga supplements po. So, sa macronutrients, ito po yung mga chemicals na ginagamit po natin. Ang mga macronutrients po ay meron po itong ammonium nitrate, may potassium nitrate po, magnesium sulfate, at saka potassium nitrate din po. Sa micronutrients naman po, ito po ay composed po ng 7 chemicals po or chemical nutrients. Ito po ay yung boric acid, zinc sulfate, may manganese sulfate, and potassium iodide. Meron din po siyang copper sulfate and sodium molybdate, and lastly meron po siyang cobalt content po. So ito naman po yung mga supplements na dinadagdag po natin sa ating culture media para mas maganda po yung kanyang tubo po as component. So meron po siyang source po ng vitamins. Ito pong vitamins na to is meron po siyang glycine, nicotinic acid, thiamine, and pyridoxine po. Then, sa iron source naman po, meron po siyang ferrous sulfate at ang ating ethylene adenine tetraacetic acid po or yung tinatawag na EDTA. Meron din po tayong carbon source or yung ating sugar content, which is gumagamit po tayo ng mayo-inositol po. So, ang bawat chemicals na po ito is may na ilalagay po sa ating culture media po. So, bago po tayo gumawa ng culture media, is kailangan po muna natin gumawa ng stock solution. So, ang stock solution na po yun na po yung gagamitin natin sa prepare ng culture media. So, sa ngayon po is, unahin po muna natin gumawa ng stock solution. By the way po, sa bawat grupo ng chemicals na ito is kanya-kanya po siyang stock solution. So, halimbawa po, stock solution ng macronutrient, meron din po stock solution ng micro, stock solution ng ating vitamin sources, and stock solution ng iron source and mayo-inositol. So, sa kayo po gagawa tayo ng stock solution ng ating micronutrients. So, kailangan po nating materials or equipment is gagamit po tayo ng analytical balance po. Importante po ang analytical balance kasi para po more accurate o mas accurate po yung chemicals na titimbangin po natin. So, meron din po tayong magnetic stirrer, hot plate magnetic stirrer po. Then yung mga chemicals po na gagamitin natin.
So, sa paggawa po ng stock solution, kailangan po, meron din po kasing sequence yung mga chemicals na gagamitin natin. Kung alimbawa po sa macronutrients, ito po ang unang chemicals, kailangan po, ito rin po ang una nating titimbangin. For every 1 liter po ng ating stock solution ng macronutrients, ang kailangan po nating calcium nitrate is 10 grams po. While po yung potassium nitrate naman po is 2.5 grams and ganun din po ang ating magnesium sulfate and potassium phosphate po. Tag to 2.5 grams per liter stock solution po sila. So yung iba pong chemicals is natimbang na po namin. Ito na lang po ang titimbangin po natin. So, ang required po niyang amount ng chemicals is 2.5 grams. So, once po na timbang na natin po ang lahat ng chemicals, using po ang ating hot plate with magnetic stirrer, hahaluin po natin siya. We are using this po para continuous po yung pag-stir niya, para po matunaw ng maigi yung mga chemicals. So, sa paglalagay po, kailangan pasunod-sunod na rin po. So, nailagay na po namin yung dalawang chemicals. Ibali yung pangatlong chemical na lang po. Hintayin lang po natin matunaw yung linagay po nating chemical bago po nating sunod na ilalagay yung susunod na chemical nutrient. So once po totally dissolved na yung ating chemical, ilagay na po natin yung susunod. So, ano po, once dissolved na po lahat ng ating chemicals, i-dispense po natin siya sa 1 liter na graduated cylinder or sa ating volumetric glass po. So, since 1 liter stock solution po yung gagawin natin, dadagdagan na lang po natin siya ng ating sterilized distilled water. So, kailangan sakto po siya ng sakto po siya ng 1 liter. Using lower meniscus po. Then, after that po, ilalagay po natin siya sa ating dark bottle po. Then, lagyan po natin ng takip. So, tapos po, wag po natin kakalimutan na lagyan po natin siya ng label.
So, ang ilalagay po nating label, halimbawa po yung ginawa po natin is macro solution po. Macro. Then, yung date po, kung ilang liters po, 1 liter. Then, date po kung kailan ginawa. So, ito na po ang ating stock solution po ng macronutrient. I-store po natin siya lagi sa refrigerator po pag hindi natin gagamitin. Okay, prepared na po ang ating mga stock solution. So, ito na po yung stock solution ng ating macro, stock solution of micronutrients, vitamins, iron source, myo-inositol ang ating growth hormone. So, sa bawat bawat culture media na i-prepare natin, meron po siyang corresponding amount po ng stock solution na gagamitin po natin. So, ang ipiprepare po natin ngayon is culture media po ng ube. Ang culture media po ng ube ay ina-adapt niya po yung protocol po ng Murashi Dien School culture media po. So, sa ating culture media ng ube, kailangan po natin for every 1 liter po ng ating culture media is kailangan po ng 100 ml of macro solution, 10 ml of micronutrients, 10 ml din po ng vitamins, iron, and myo-inositol po. Ganun din po ang ating mga growth hormone, 10 ml per liter of culture media po. So sa ngayon po is gagawa tayo ng 2 litro po ng culture media ng yam. So kailangan po natin, since 2 litro po siya, kailangan po natin ng 200 ml of macronutrients. Lagyan po muna natin siya ng distill. Micro. So, kailangan sakto po siya. Pag sumobra po, wag na po natin ibabalik sa bote yung soda. So, ito na po yung ating solution po. Na-compose na po siya ng lahat ng components po ng ating culture media. And dito na po yung macro, micro, vitamins, iron source, myo-inositol at yung ating mga growth hormones. So, after po niya, gagamit din po tayo ng white refined sugar po. So, for every 1 liter po ng ating culture media ng yam is kailangan po natin siya ng 50 grams na white refined sugar. So, ito po is bale 100 grams po.
po pinapatunaw po natin yung ating sugar, kailangan po is meron na po tayo naka-preheat po na another distilled water po to complete po yung 2 liters na culture media na i-prepare po natin. So, ito po yung ating pinapainit po na tubig. Dito po natin i-dissolve yung ating solidifying agent, which is yung ginagamit po natin is yung agar powder po. So, for every 1 liter po ng culture media na titimplahin natin, gumagamit po tayo ng 6 grams po ng ating agar powder. Hindi na po natin siya hintayin na kumulo. Basta mainit lang po siya, pwede na po natin ilagay yung ating agar powder. So, ito na po yung na-dissolve na agar powder. So, sa ngayon po, ihahalo na po natin ang ating na-dissolve na agar powder sa ating nutrient solution na na-prepare. So, since 2 liters po yung gagawin po natin, lagay po natin siya sa ating beaker. So, kailangan po natin siya isakto ng 2 liters. So, dagdagan lang po natin siya ng distilled water. So, kailangan din po natin kunin ang pH po ng ating culture media. So, ang pH po dapat niya is nasa 5.8 po siya. So, we are using pH meter strips lang po. Pwede naman po kayong gumamit kung meron po kayong mga pH meter device po. So, dinidip lang po namin sa media. Then, nahanapin namin kung range. Yung range kung pasok pa po siya sa 5 to 6 reading po. So, okay naman po siya. Po siya ng 5 to 6 po yung pH na. And after that po, i-mix na po natin yung ating activated charcoal. So, once totally mixed na po siya and na-dissolve na po yung activated charcoal, saka na po natin siya i-dispense sa individual culture bottles po. So, we are using po the mayonnaise bottle po. So, ang bawat bote po is tinalagyan namin ng 20 to 25 ml culture media. Then, pakalagay po, tatakpan lang po natin siya. Sa ngayon, ito na yung normal temperature niya. Kaya ang kailangan natin, 121 degrees. So, isa-set muna natin siya. Ito, nakaset na siya nakakalibrate na. Yung media natin, sterilize natin siya sa 30 minutes. I-set muna natin.
Yan. 35 minutes ang kailangan. Nakaset na siya 35 minutes. Tapos, yun, nakaset na po. Start na siya. So, okay na. After 35 minutes, mag-automatic shutdown naman po siya. Then, saka po natin aahunin yung ating in-sterilize na culture media. So, after po natin ma-sterilize yung ating culture media, store po natin siya sa isang malinis na lugar po. So, linalagay po namin siya sa mega box na may takip para po maiwasan natin yung mga contaminants. Since yung ating na-prepared na culture media, very nutritious po siya. So, prone po siya sa other contamination po. So, kaya kailangan po, i-store po natin siya na malinis po yung paglalagyan po natin. Para pag ginamit po natin siya, hindi po siya contaminated. So yun, sana marami po kayong natutunan dun sa video na yun. And tulad nga pong napangakuan, kasama po natin ngayon ang inyong professor, si Sir Tolitz. At kasama din po natin ang ating nakasama noon pa man para pagdating po sa tissue culture, si Ma'am Gia. So Ma'am Gia, ano nga bang... So yun, discuss ka naman tungkol sa preparation ng culture medium. Okay, so bago yan, Sir Diego, bigyan muna natin ng business opportunity. Talakayin muna natin opportunity tungkol dito sa tissue culture at yung mga challenges. Pwede natin tingnan yan. Including po yung gano'n ba kalaki? Ma'am Gia, pwede na nilang puhunanin sa pag-i-start nitong isang tissue culture laboratory. Kasi nakita po natin ni Sir Diego yung pinanood po. Yung mga nagtsaga pong manood, ay yung po ay hindi basta-bastang chemical katulad po ng potassium nitrate. Kumukuha pa po yan ng lisensya ba, ma'am? O dyan sa PNP. Hindi tayo basta-basta magdala niyan. At ay may mga kaukulang papeles para dyan. And yung other pa mga chemical, halos magkano, ma'am, kung magsisimula sila? So, ang initial investment po kasi kung mag-engage po tayo sa tissue culture is medyo malaki po talaga siya kasi kailangan po natin mag-invest ng mga, yun nga po, chemicals na medyo ano po siya, mahal po, then yung mga equipment and machineries po na kailangan talaga sa pag-tissue culture. At the same time is kailangan po talaga natin mag-put up ng building. Yes. Oo. Dahil kung titingnan nyo, ma'am, pwede naman balikan nila yung mga chemical at yung source nito, ma'am, kadalasan local naman. Yes, o imported po ito. Local naman po siya. Yun nga lang po, may mga chemicals po tayo na mga restricted siya or kailangan po talaga ng mga kaukulang permit para po makapag para po magamit natin siya sa laboratory. Yan. So, ang pinakamahalaga po nito, yung ating pong industriya ng agrikultura, ay napakalaking advantage itong tissue culture. In term po ng population increase, kailangan pong sumabay yung ating food production. At ang pagtitissue culture po, yan nga, kung na-discuss ni Ma'am Gia, na ito po ay isang paraan o teknolohiya ng pagpaparami ng halaman. Kasama po ito sa sexual propagation. Asexual propagation in vitro or sa laboratory. Na kung saan yung isa pong tissue, in layman's term, ito, halimbawa, tao, o sa halaman, dahon minsan, o mga, ano pa, mga balat, mga buko-buko na, o mga buko-buko, itinatanim po yan doon sa ating pong agar, pwede po yung gelatin, or yung potato agar, and then dumadami po ito. So, ang advantages po nito, bukod sa malinis, number one yun, dahil yung ating pong mga taga-Davao dyan, yung ating pong challenge, o yung problema sa Posaryong Wealth, ano pa yung mga ibang banchitap, ay napakarami pong solusyon na ginawa. Ano pa yung mga industry na i-exist dito sa Pilipinas para i-address yung mga challenges na yun. Nandiyan po yung ating Tarlac State University. Meron po silang tissue culture ng kamote.
Sa Baguio, Ma'am Gia, ano po ang nandyan? Sa Baguio po, meron po silang tissue culture ng potato, meron din pong banana, tsaka yung strawberry po na. Strawberry, oo. Makapuno, nandyan po may industry tayo Makapuno, UPLB, nandyan yung... Tsaka mangga, ay, ano yan? saging. Saging yung banana, oo. And itong nandin-discuss ni Ma'am Gia at yung strawberry. Yung sa strawberry, paano nakakatulong itong tissue culture, ma'am? So sa strawberry po kasi, mas marami po yung mapuproduce po natin na planting materials po. Aside po doon sa runners na produce po sa labas. At the same time po, sa ngayon po kasi yung runners or planting materials ng strawberry medyo mahal po. So para po medyo malesen po or ma-address po yung price po ng ating mga planting materials through tissue culture po, makakatulong po ito. Dahil marami na po tayong mapagkukuhanan ng planting materials ng gaya po ng sa strawberry. At alam nyo ba na yung continuous planting ng runners ay nag-change po yung characteristic ng halaman. Nagiging low yung quality niya. Pag tinanim nyo po ito, para po yung mga puno na pagka hindi grafted ay nagde-deteriorate yung kanilang characteristic. Using yung tissue culture technology, nare-retain yung kanya, nagiging true to type. Opo, maganda po yung quality ng ano po niya, ng bunga po niya. So napakaraming advantage, Ma'am Gia, at napakalaki pong oportunidad, lalo na po doon sa mga school, university. Pwede po tayong kayong mag-request yung mga gustong institution na magkaroon ng tissue culture dito sa amin para maturuan sila. So pwede po kami magbigay sa inyo ng mag-extend po kami ng technical assistant. Magtanong po kayo kung yung sa abot ng aming makakaya. Katulad po ng problema natin sa ube, na yung planting material bukod sa sakit, hindi po throughout the year may ube. So kayang solusyonan na magkaroon tayo ng pananim, dahil kung ano po yung tinanim niya sa ube, yun po rin po ang itatanim niyo sa susunod ng taon. At isa rin po dyan yung luya. So sa luya po, meron na po ba tayo study? So sa ngayon po, ongoing po yung ginagawa po naming protocol or technology po sa pag-tissue culture ng luya. Sa ngayon po, meron naman po kami existing ng mga tissue culture ginger seedlings po. Yan, clean planting material po ang iniim natin para sa isang magandang industriya. Kasama po dyan yung laurel. Alam niyo ba na, bay leaf, isa sa pinakamahal, Sir Diego, ngayon na halaman ay yung laurel. So start na natin, Ma'am Gia, yung inyong pong presentation para lalong maunawaan nila yung pinanood na nila. So, isa po sa binigyan po natin ng focus ngayon is isa sa major consideration po sa plant tissue culture po. So, ito po yung culture medium preparation po. So, aside po doon, meron pa po tayong ibang major considerations which are po yung planting materials or plant material po na gagamitin natin. Yung culture physical environment, kung saan po natin siya i-stay yung ating mga tissue culture pananim, at i-consider din po natin yung ating laboratory structure po. So sa ngayon po, magpo-focus po tayo doon sa culture medium. So, ang culture medium po natin, kung matatandaan po natin yung napanood natin, masyado pong maraming mga chemicals or ingredients po tayong nakita. So, ito pong culture medium na ito is composed po siya ng mga inorganic salts. Ang mga inorganic salts na po ito po yung ating mga macro and micronutrients po, which is essential po siya or kailangan po siya ng ating tissue culture plantlets for growth and development po. Ano yan mga ma'am? 7 essential elements. Opo, kasama po doon sa culture medium natin yung 17 essential elements, which include po yung ating carbon, hydrogen, oxygen, magnesium, sulfur, iron, manganese, molybdenum, zinc, boron, nickel, chlorine, and cobalt po. So, aside po doon sa sinabi ko po mga inorganic salts, meron din pong ating culture media ng mga organic components. Organic components. Opo, so doon po gumagamit po tayo ng sugar. So, kung nakita niyo po yung video, gumamit po tayo ng white refined sugar. Tsaka may mga chemicals din po na meron siyang mga vitamin component po. So, sa ginamit po natin na medium, meron po siyang 4 na chemical
which are composed of vitamins po. Yung ginamit po natin is may thiamine po siya, glycine, pyridoxine, and nicotinic acid. Then, kasama po sa organic components na ginagamit natin sa culture media, yung ginagamit po nating solidifying agent po, or yung nagpapatigas po sa ating culture medium, which is gumagamit po tayo ng agar powder. Yes, so, kung wala pong agar powder, minsan po gumagamit po kami ng white gulaman bar. Pwede po siya as alternative po doon sa ating agar powder. Yes, yung gulaman na ito, yung common gulaman, o may specific na... yung gulaman bar lang po siya, hindi po yung mga powder po na nakapackets. Kasi yung gulaman bar parang pure pa po siya. Yung agar-agar, kung tawagin. Yes, yes po, pwede po yun. Kasi may iba-ibang kulay po ito. White po ang required. White. So sugar, anong nagiging primary tawag dito, rule ng sugar? Nagiging po siyang additives din po sa ating mga pananim. Kumbaga sa source of additional source of additional energy po ng ating locus. Yes po, ng ating pananim. Okay, sige ma'am. So meron din po tayong gaya po ng sa banana, gumagamit po kami ng iba pang organic supplements like po yung sabaw po ng ating buko. So, as alternative source of sugar? Hindi po, as ano po din siya. Meron din, yung sabaw po kasi ng buko, meron din po siyang mga plant growth hormones na contain po siya na nakakatulong din po na mas maganda po yung development po ng ating tissue culture. Of course, higit ko lang yung mga taga Bicol. Alam nyo ba yung pili ay sinasawsaw po nila bago yung i-grab sa buko juice. And alam niyo naman natin yung history ng buko juice, ginawa na po yung dextrose. Kaya tama yung sinasabi ni Ma'am Gia na meron siyang growth promoting hormone. Tama. So, except po doon sa mga organic and organic substances po sa ating medium, meron din po tayong yung mga tinatawag po ng mga plant growth regulators. Yes. So, ito pong mga plant growth regulators, ito po yung mga chemicals used to modify or yung i-regulate po natin yung pagsubo po ng tanim, yung increase po ng branching or kung gusto po nating i-suppress or i-reduce po yung growth ng plant. And increasing return bloom, removing excess fruit or altering fruit maturity po. So, in tissue culture po, mostly po yung mga PGRs po natin or plant growth regulators, ginagamit po na natin siya kung pag-induce or pag-regulate po ng adventitious roots or pag-promote po ng mga ng roots and shoot po. So ano ba talaga ang kailangan nito? Root formation o yung shoot formation o depende? Depende po sa stages ng crop. So sa mga lower stages po ng crop, syempre po, kasi ang goal po natin is paramihin po yung ating pananim. So ang priority po natin is mas dumami po siya or yung shoot proliferation po ang concentrate po natin. So while in higher stages naman po, yung concentrate naman po tayo sa root development po. So, meron po siyang ito pong PGRs na ito, may iba-iba po siyang groups. Included po dito yung auxin group siya. So, which is itong auxin na ito is responsible po siya sa cell division and root differentiation po. So, yung mga commonly used na chemical natin na ginagamit to promote cell division and root differentiation po is yung mga IAA, yung indole-acetic acid, IBA, yung indole-butyric acid, and naphthalene acetic acid. And pwede din po yung 2,4-D. Another group po ng ating PGR is yung cytokinin. Ito pong mga cytokinin na ito po ay mainly used for cell division din po, differentiation of adventitious shoots from callus and organ shoot proliferation po. So, ang most commonly used na mga cytokinin source na PGRs, ito po yung BAP, 2IP, and kinetin po. Meron din po tayong mga group ng PGRs, yung mga gibberellic acid po. Gibberellins yes, naman po. yan. Then, isa rin pong i-consider natin pag nagpe-prepare po tayo ng culture media, yung kanyang pH. Importante po yung pH ng ating medium. So, may mga crops po kasi na meron din silang specific pH na required. So, nag-range po siya ng 4.5 to 5, 5.6 to 6, and 6.0 to 6.4. Pero mostly po na ating tinitissue cultured na crops dito po ay
is ang ina-adapt po namin is 5.6 to 6 pH po siya. Okay. So, importante po yung pH po kasi ito po yung nakaka-affect ng solubility, ng availability of various medium components, including PGRs po. Kasi minsan, pag masyado pong mataas yung pH or kung mababa naman po yung pH niya, na-affect po nito yung growth ng plants kasi po, hindi po, nagiging insoluble po yung mga nutrients. So, hindi na siya na-absorb ng plants, which is, minsan namamatay siya, or minsan naman po, malnourished po yung groups ng yung growth ng ating tissues. So hindi lang sapat na hindi lang sapat na may nutrients ka, dapat tama lang din yung pH. Opo. Kasi yung solubility niya po yung na-affect din po. Tapos dun sa tubig, baka hindi mo pa nabanggit. Anong klaseng tubig yung dapat natin gamitin? So, ang ginagamit po natin is dapat po sterilized distilled water po siya. So, Ayun. clean po siya. Then, isa din pong importansya ng pag-consider natin ng pH ng media. Kasi po, minsan po, pag mali po yung pH, hindi po yung tumitigas po yung media natin. So, pag hindi po Mabilis tumigas, Mabilis. hindi na po siya advisable gamitin. Yung iba, mabilis tumigas, iba hindi Opo, tumitigas. so yung iba naman po sobrang tigas na po, hindi na po maano po natin yung tissue na tinatanim natin. So, mahalaga po yung protocol. Opo, So, mahalaga po na meron- ipabalance natin yung pH na required sa certain. meron ba plants tayong po natin. existing protocol sa bawat? Ano po kasi ma'am, iba-iba po yung kanilang protocol pagdating po sa iba-ibang klaseng crop. Yes po, so yung mostly naman po is dapat mag-range po siya ng 5 to 6. pH. Opo, ang pH niya. Para rin po lang nasa lupa. Oo. And then, ano pa yung mga important consideration na kailangan malaman itong ating mga beginner na gusto mag-engage. So, halimbawa, yung mga estudyante po pala na gusto mag-engage in tissue culture, imbitahan mo sila, paano ma'am? Paano nila sisimulan yung career ng pagiging, ano ba, dapat ba agriculturist ka dito o biologist? So tissue culture naman po, hindi naman po, wala naman po siyang require na na degree or something. Kasi more on skills naman po ito, mabilis naman po matutunan as long as alam din po natin yung principles behind po kung ano po yung mga activities or ginagawa natin sa tissue culture laboratory. Kasi ganito yung Ma'am Kia, yung ating pong accredited nursery, we have the accredited and re-accreditation na program ng BPI. Kung kayo po ay isang accredited nursery, isa po sa requirement bago kayo ma-accredit na banana grower ng tissue culture, kaya mostly po yung procurement ng government ngayon ay accredited na yung kukunan. Yung ating sabay na lakatan ay kinakailangan po na meron kayong license, o kung hindi naman po license ay trained agriculturist. Isa po yung sa requirement. Kaya yung mga nagbabalak po na mga nursery operator na mag-engage dito po sa tissue culture laboratory, mahalaga po na yung inyo pong kukunin na tissue culturist o isa pong expert o hindi man expert sa tissue culture ay meron pong seminar na naatinan. So, nag-accept ba tayo dito sa BPI ng certification regarding po dito sa basic na tissue culture? So we previously conducted naman po trainings ng tissue culture ng tissue culture technology po. Pero as of now po, wala pa po kaming schedule or target po na trainings since ang laboratory po namin is under Okay. Pero meron yung meron na po kami certificate. na-conduct, yes po. Okay. Once naman po mag-attend ng training, may certificate naman po kami ini-issue. Dahil Sir Diego, may mga talagang willing o gusto na pasukin ito. Malaking industriya ito, ma'am. Magkano na ngayon ang isang seedling ng banana? Pinakamura 20. 20. Pero, opo, kung Strawberry. susundin po natin yung memo, parang 29 pesos po yung Isang seedling. ng banana accredited. Isang cycle ng tissue culture, isang bote na ginagawa nyo, ilan ang nailalabas na banana? Kung sa isang tissue po ng banana, mga 800 to 1,000 po na ang mapuproduce po niya. 800 to 1,000 per bungo. Yes po, for the period of 7 to 9 months. 7 to 9 months. Di na masama. Ganon. Ilan sa isang cycle, gano'ng kadami ang napuproduce nyo, ma'am?
sa isang laboratory na ilalabas, estimated? Depende po kasi, staggered naman po kasi yung labas po natin ng planting materials. Pero naman po siya, nasa 500 naman po to 500,000? to 1,000 po ang kada labas po. 500 pieces to 1,000 pieces. Yes po. Okay. So, nakakahingi ba? Yung atin ba? O meron ba kayo pinoprovide? O ano po? Sa ngayon, wala. Sa ngayon po wala, pero meron po kaming distribution naman po ng mga tissue cultured planting materials po. Pero in limited quantities lang naman po for First lang po come, natin, first serve. starter planting materials lang po natin. By request. Yes po. Okay. So, continuous ma'am yung ating pong topic. So another po natin consideration sa paggawa ng culture media, or meron po tayong types ng culture medium na ginagamit. So Yes. pero ang mostly po and adaptable po sa lahat is yung solid natin na medium po. Gaya po ng pinakita po natin sa video, yun po ay solid medium, which is gumagamit nga po tayo ng gelling powder or yung ating agar powder po. So ang maganda po kasi dito pag solid yung media natin is maganda po yung anchorage, or mabilis po nating maitusok yung ating mga planting materials or ating mga explant po. So maganda po yung orientation niya. Well naman po sa liquid medium, pwede naman po siya, pero kailangan din po kasi niya ng may specialized tool po tayong gagamitin, like po ng shaker po. Kasi po pag liquid medium, konti lang po or limited po yung amount ng oxygen doon sa culture vessel po. Kaya kailangan po natin siyang i-shake para maging soluble din po yung mga nutrients na nandoon. Nakakita po niyan, Ma'am Gia, sa Cavite State, yung project ng bar in Cavite State, yung tissue culture ng kape sa dahon. So yan ay sinishake. Yes, dahil pala yun sa limited. Para ma-promote po yung oxygen content ng medium po. Yun ang pagkakaiba nitong matigas na agar doon sa liquid. Yes po. Okay. So, tingis tayo, ma'am. So, naman po, punta po tayo dun sa mga, o dun sa medium po na ginamit po natin. Meron na po kasi siya talagang mga established na protocol po. Halimbawa po sa banana, meron na po siyang standard na protocol na ginagamit, which is dumaan na po ito sa mga, or na series of consultation, expert. Opo, na po siya, na-develop na po siya ng ating mga scientists po. Yung most common po na ginagamit or yung standard na protocol is yung Murashige and Skog po. Aside po doon, meron po din po tayong Linsberg and Skog protocol, Gamborg, Niche and Niche, White and Knudsen's protocol po. So usually po, ito nga pong Murashige and Skog, yung basic medium natin na ginagamit. Nagkakaroon siguro ito Japanese? Japanese po siya. Na lang po siya pag doon sa ating mga plant growth regulators, doon na lang natin po siya nagkakaroon ng modification po. Kasi kung ito pong mga protocol na po, ito is standard na po siya. Meron na po siyang specified na amount ng chemicals and kinds ng chemicals na gagamitin po natin po. So example po yung Murashige and Skog, ang macronutrients na kailangan niya po is yung ammonium nitrate, potassium nitrate, calcium nitrate, magnesium sulfate, and potassium phosphate po. So halimbawa po, ang kailangan po ng standard na kailangan po ng ammonium nitrate is 16.5 grams po. Lang. Opo. Sa per liter po ito ng stock solution. So, kaya nga po yung sinabi ko po kanina, medyo mahal po yung mga chemicals. In the long run naman po, makakabawi naman po tayo kasi po, konting amount lang po ang kinakailangan natin sa bawat paggamit po natin or pag-prepare po natin ng medium po. Ang challenge lang po kasi, hindi po siya nabibili ng tingi. Kaya po, yung initial investment po talaga natin is medyo mataas po siya. And isa pa dyan na iti-take note ng ating mga tagapakinig is yung storage and labeling. Dahil hindi po palaging ginagamit ito. Saan ba dapat ito i-stored, malamig na lugar or temperature or may specific bang storage itong mga ito? Yung ating mga common po na inorganic salt, sa tissue culture lab natin dapat po may specific tayong storage area. Yes. Pero yung temperature naman po niya, yung ating mga common na salts or chemicals, pwede po siyang room temperatures po. Pero yung mga plant growth regulators po, dapat ilalagay po natin siya sa refrigerator. Kasi ang ating worry dito is yung efficacy. Yes. Bumababa yung kanyang
tawag dito yung kakayahan na gamitin o yung ang concentration niya ng potassium nitrate or calcium nitrate na present. Yes po, nagde-degrade po or nagde-deplete po yung nutrients pag hindi po nasa proper storage. Anong tawag doon? Deplete. Depleted po. Continuous tayo. Continuous po. Yung sa micro po, ay sa Murashi Gens Cube, may micro din po siya. So, specific na po yung amount and kinds ng nutrients na nandoon po sa ating Murashi Gens Cube medium po. Ganon din po sa iron source under Murashi Gens Cube and the vitamin source po. So, kung ano po yung nandoon sa protocol, yun po yung susundin po natin na amount. Wala. Sige po. Diretso lang. Diretso lang. So, nakikita ko naman ito, minsan ay ginagamit din ating mga magsasaka, katulad to calcium nitrate, yung boric acid, yung borax, ginagamit nila yan para hindi magbukol-bukol yung ating papaya, and yung other pa. So, parang talagang itong mga macro and micronutrients ay kinonsolidate mo lang sa agar. To supplement yung need ng isang plant. Yes po. Pero ito pong mga chemicals na po ito is iba po siya doon sa sa labas po na ginagamit. Opo, industrial or grade po kasi yun, agricultural grade. While po yung sa tissue culture is Ayun. Okay na. Okay, ready na. Sige na, ulit na. Okay, so balik po tayo dito sa ating discussion. Ang internet connection po talaga natin ngayon ay parang lab. Minsan bumibitaw. Okay, Ma'am Gia, based dun sa mga na-discuss nyo, napakahalaga pa rin na sa ating po mga nagtitissue culture na yung ating po sanitation and yung ating mga proper tools and then yung ating pong attire. May sinusunod tayong tinatawag na ano ba yan, good hindi naman yan naigap good agriculture o meron bang standard na sinusunod ang sa laboratory, good laboratory practices? Basta sinusunod po natin yung lahat ng yung mga safety protocols po sa laboratory, at the same time yung safety po ng mga chemicals ng gumagawa, then ng mga equipment po natin. Kasi yung iba nagtataka na papanood nila yung mga kara, kung nakikita nyo, pag pinagalaw na yung dalawang ay sumasabog. Totoo ba yun? O mga, siguro Sir Diego, sa mga palabas, nakikita mo na pinagahalo ng mga estudyante. So, be careful lang po sa paggamit ng ating mga chemical. So, wag po tayo mag-experiment. O nakakasunog din yun And yung pag-alis po ng mga earrings, yan, napakahalaga po yan, yung mga sing-sing, ano pa inaalis ma'am, sama ng loob. So, dapat po kasi pag nag-work tayo sa laboratory, wala po tayong mga borloloy po sa katawan kasi baka mag-cause din po ito ng accident or contamination din po sa ating mga pananim po. So, kailangan po malinis and orderliness din po ang i-observe po natin when working po in the laboratory. So, and may dadagdag pa po kay Ma'am Gea o mga question po ng ating pong mga manonood. Question daw, yan. Base ata ito dun sa video na napanood nila. Oo. Hindi maganda daw. May nasagot na yun. May training daw ba dito sa Manila? Sa ngayon wala pa, di ba? By scheduling or kung groups po kayo, you can write a letter to our director. Address sa aming director, open our website, or you can call the number 525-7313 for the scheduling of the training. So, alam naman natin, social distancing, yung mga protocol, and kailangan po natin ng isang venue na adaptable doon sa training. Hindi po pwede tayo mag-training na wala po tayong proper place. Yes po. Kaya po, rene-regulate po, or limited lang din po ang ina-accept naman per session kasi nga po, din po siya hands-on. So, sa laboratory din po gagawin. And mahal po yung chemical. Kaya hindi po ito pwedeng i-trial na magta-trial tapos kinabukasan may training na naman. Okay, so sige. Next, ano daw po ba ang epekto pag hindi gumamit ng activated charcoal? So, may mga crops naman po kasi na hindi na kailangan po ng activated charcoal. Meron naman pong kailangan po talaga. Yung activated charcoal lang naman po kasi is nakakapag-reduce lang naman po siya ng
may mga crab po kasi na pag in-excise po natin is mataas po yung release ng phenolic compounds po. Yes. So, yun po yung activated charcoal na minimize niya po yung Pang-detoxify kumbaga. Opo. Neutralizer? Opo. Kasi ano po, pag yung pag mataas po kasi yung release ng phenolic compounds, mas matagal po yung nabablock niya po kasi yung pag-absorb po ng nutrient na nasa culture media po. So, magkakos din po siya na mamamatay po yung ating itinanim na tissue po. And masasabi natin na ang nagre-release ng phenolics ang isang halaman pag siya'y nangingitim. Yes po, pag Pati yung nangingitim paligid po. niya nangingitim Yes din. po. Yun na yung phenolics na Yes po, sasabi. yun po yung indication na magtaas po. Ito, madami tong question. Feeling ko marunong to mag-tissue culture. Ano pangalan niya? Para ma-introduce natin siya. Joshua Dumalanta. Sir Joshua, good morning. Nagaling Don Mariano Marcos. Don Mariano Marcos. Pero Don ano din Mariano, kasi, ano yung... Don Mariano Marcos State University. Nandiyan yung ating MMSU. Memorial. Gold na Mali. Memorial State University. Mariano Marcos State University. Don Mariano siya. Don Mariano. May Ilocos kasi, may Batak Ilocos to. Magkahiwalay nga yun. Anyway. Texture kung saan kayo. Ano daw ba yung best media for shoot induction, proliferation, and bulblet formation in garlic? Good question. Kasi nga, siyempre, taga-Ilocos. And then yung garlic po ay napakalaking issue niyan. We have the pan for garlic in existing study about garlic na nasa Baguio and nandito sa so, bigyan mo siya ma'am ng information and some challenges. Alam mo sa garlic? Wala na naman. Sa ngayon, sige, go lang. So, sa ngayon po kasi, ang alam ko po, ang UP LBF yung PARFI po is meron po silang project po ng production po ng garlic planting materials or virus-free planting materials through tissue culture po. So doon po nagde-develop po sila ng protocol on shoot proliferation or shoot shoot induction niya as well as bulblet formation po. So hindi ko po pero pagkakaalam ko pag sa media in general pagdating sa garlic yung B5 gumboard medium ang ginagamit. Usually. But we have existing study pero hindi pa ongoing. Hindi pa po namin sir pwede i-reveal pero kung meron po kayo pwede tayo mag-collaborate. And take notice, galing pa rin po sa clean planting material. We studied yung ibang mga tanong ni sir, medyo technical. Sige. Mga tanong ni sir, parang pang-journal na Katulad ng sige. Pang-journal article to. Yung bang pwede naman mag-google sa like, halimbawa, hanap lang siyang paper, shoot proliferation in garlic, mga ganun. Not necessary, Sir Diego, kasi we have also the patent ng ibang bansa and kailangan mo magpaalam. Especially yung ginawa natin sa Baguio is to ask the permission of the owner noong gumawa mismo ng protocol na imo-modified ni Bureau of Plant Industry. Kasi pwede rin po tayo, di ba, ma-sanction na walang... Depende, kasi minsan may mga journal article. Pag-publish, okay lang. Publish. Usually yun naman ang na-access natin. Meron po tayo kasi, Sir Diego, na bilateral na tinatawag. Umaas po tayo doon sa atin. Kaya yun ang kagandahan nitong connection natin with other country dahil from planting material to technology na bibigyan tayo ng information. Meron pa siya. Ano daw po ba yung size ng explant na i-excise sa garlic clove? Intact ba, slice, or slitted? Alam ko, intact ko dapat. So yung sa garlic clove naman po, yung pinaka-shoot po, yun po yung kinukuha po natin. And pwede naman po siyang para mas malinis po, since ang goal po natin is virus-free po siya, yung meristem po ang kukuhanin natin. So tatanggalin natin yung yung sheath, yung nakapalibot yung sheath po. So bali, extract lang po natin yung pinaka-meristem niya po. So kailangan po natin kung magme-meristem culture po tayo, kailangan po through microscope po kasi hindi po siya nakikita ng naked eye lang po natin. So may mga trial na tayo tinanim, di ba, na nag-succeed. And then, tinitingnan na lang natin yung iba pang klase ng variety. Dahil meron tayo mga insect apro variety. Kung alin doon, yung pinakamaganda among the variety. Opo, basta as long as po yung goal naman po kasi sa garlic is makaproduce po tayo ng virus-free. So, kaya nga po through meristem culture and at the same time,
i-virus index po sila para malaman po natin PCR ba? na wala po silang Next question. next. Ilang subculture daw maganda sa garlic bago i-transfer to bulbing medium? So sa garlic po kasi ongoing po yung project Again, po nila ng UP. So hindi ko pa po masabi kung ilang subculture po. Depende po kasi sa... You can communicate to Opo, PARPI, yes UP. Po. Yun po sila po yung nagkakandak nung Nandun po kasi yung budget for garlic. Pag daw ba last question. Yan. Pag daw ba tinatransfer natin yung garlic sa bulbing medium, tinatransfer ba daw natin as is o tinatanggal yung dahon? alam ko po, tinatanggal po natin yung upper shoot po niya. Then, Yung nalalantang portion. yes po, kahit po hindi pa siya nalalanta, pero approximately po, nasa less than 1 inch po yung height po ng shoot na tinatransfer po natin sa bulbing medium natin. Yes. Okay. So, hope sir, nakatulong kami ng konti kahit na hindi masyado na entertain Sa garlic ng po. maayos Tapos, yung question. Pwede daw ba ibang tao naman Yes to. po. Pwede daw bang gamitin ng moss sa tissue culture? Most is yung sphagnum moss or lumot. Parang hindi po. naman, Hindi po. Hindi, Kasi Hindi hindi siya na. pwede. most na most talagang lumot. Or siguro, kung ito gagamiting halaman, yun ang planting material, well, siya. Pwede siyang gawing alternative sa soil substrate, soilless. Pero hindi po pwede siya sa tissue. Germinating ng Pwede po siya pag nakaproduce na po kayo ng Yes. plantlet as medium na po. germinating medium sa tawag dito yung orchids Yes po. and other fern. Lahat po. Doon po pinasisibol. Yan. Tapos ito next, ano daw ba yung best media for lakatan? Meron daw bang local source for various chemicals? So, Saan kayo bumibili? So, sulokatan po is MS medium. MS medium stand for So, sa banana po in general, naman po, yung Morashi Gensu Morashi medium po yung ina-adapt po natin. So, and yung mga sangkap niya, pwede naman bilhin dito, no? alam ko po nabibili naman po siya dito. So, Kasi tayo, may saan tayo may bumibili? mga certain chemical suppliers naman po. Saan pwede ma-source? Mostly kasi kami bidding, Opo, pero bidding po. pwede po kayong kumontak Mga laboratory sa supplies. laboratory supply. Opo. Kung masa-search nyo naman po sa internet yung mga chemical suppliers, pwede po kayo mag-inquire po sa kanila. Sige po. Yun lang naman yung mga katanungan. Wala nang iba? Wala nang iba. May nag-garlic ata. Ay, nag-garlic daw po. Wala na. So, good morning, good morning. Okay, so, batiin mo na, Ma'am Gia, yung mga kababayan mo dyan sa Bicol na tinamaan ng bagyo. Sa Bicol pala, Ma'am Gia, meron silang protocol for Gabi. Existing sa BU ba? Bicol State University yung nag-develop ng ating protocol for taro. Existing yung kanilang collection ng taro. And then yung ating field root crop, isa po kasi sa mga ginagawa ng tissue culture ay yung mga root crop family. Dahil po sa source of food pa rin siya and din planting material. So, Ma'am Gia, para sa mga taga Bicol na mga tinamaan ng bagyo, batiin mo yung mga kababayan mo dyan. May gusto ka bang pasalamatan? Yung doktor mo, Dr. Jose Rizal. So, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nakinig po and nanood po ng ating program po. So, sa mga taga Bicol po, Diyos Marhay Diyos na. Marhay na Aldaw po sa lahat po. Sa Gabosa. Sa Gabos. Pag Bicol. Okay po, thank you. Okay, salamat po sa lahat na nanood. Sir Diego. Maraming salamat po sa mga nanonood at siguro naman next week may bago na tayong topic. Oo, so kung may mga request kayong topic, basta about po sa food production, agriculture, sa food production ng plant. Sa plants, pwede po namin i-tackle yan. And then, ito pa rin po si Sir Tolitz. Kasama pa rin si Sir Diego. Ang aming pong boss Noli ay nagpapahinga. At makakasama natin siya siguro next week sa isa na naman pong bagong episode. So maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye! Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang
magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Ito ng bagong pananaw sa